Masyado matindi yung hagupit ng trahedya ng drug war. Nakakala natin, of course, natapos na yung lagim after 6 years. Actually, hindi, no? This will continue to reverberate for generations to come unless magkaroon talaga tayo ng healing, no, as a nation, which is not happening. Kaya nga ang panawagan, 'di ba? Magkaroon talaga ng pagpapanagot doon sa ICC sa The Hague. And then papasok na naman sa eksena itong si Alan Peter Cayetano na isa sa mga numero unong nagtanggol at nag-justify itong peking drug war ni Rodrigo Duterte. Sasabihin niya, basahin natin, no? The campaign against drugs is a human rights campaign. It's a pro-life campaign dahil pumapatay ang drugs. At kung tingnan niyo yung statistics, grabe talaga, etc., etc. So basically, gina-justify niya, no? Yung drug war na ilan ba yung napatay? At least 6,000 something. Based on Philippine National Police records, that they made public until they stopped doing that. I mean, napakalaking sampal na ito sa mga biktima at sanggalan ng due process na ngayon ay kanilang iginigiit para protektahan itong si Bato de la Rosa at iba pang tinutugis dahil sa kanilang pagkakasala noong nakaraang krimen. Go ahead, Sen. Alam natin na marami tayong mga politiko na sinungaling, walang hiya, mga talamak, mga kawatan, di ba? Minsan na mamanhid na tayo sa dami. At alam natin, si Alan Peter ay isa sa mga yan. Baka hindi lang isa sa mga pangunahin na kumakatawan sa ganyang klaseng uri ng politiko. Baka mas madaldal lang siya than most. Pero ay siya yung isa sa mga icon ng ganyang uri ng politiko. Pero medyo kahit ako hindi ko inasahan na may ganyang politiko na ganyang kasama, ganyang kasinikal, no? Ganyan kaitim ang budhi na hanggang ngayon na buong mundo ay isinusuka na itong tokhang ni Digong na dinipensahan niya sa kahihiyan ng ating bansa, mismo sa United Nations at sa ibang international platform. At hanggang ngayon ay inuulit pa niya na ito ay pro-human rights at pro-life. No? Parang wala palang limit ang sobra, no? Wala palang limit ang kasamaan ng ating mga politiko. No? Kaya niyan titigan sa mata yung mga kamag-anak, yung mga pamilya, nitong mga pinaslang na wala man lang proseso ng hustisya, ng pagharap sa korte, no? At yung mga bata na collateral damage na ang tawag ni Bato ay shit hits the fan, yung mga katulad ni naging iconic na biktima nitong drug war, katulad ni Kian de los Santos. Parang nung isang gabi nga, nung unang lumabas ito, tapos na sa show ako with Manny Mogato tsaka si Romel, talagang medyo napatigil ako ng konti at pinasa ko muna kay Manny Mogato yung pagsasalita. Dahil kahit ako nahihirapan usually hindi ako nahihirapan na bumanat. Hindi ako nahihirapan na kahit galit na galit ako. Pero nung gabi na yon, that was 2 nights ago, sobrang galit ko. No? Kinakailangan ko ipasa sa iba. Dahil hindi na ako makapagsalita sa galit. Kaya dapat hindi lang ito iwaksi bilang isang Senate President, iwaksi bilang isang senador, kundi iwaksi sa kahit anong elective position, kahit barangay. Di ko maintindihan no? Paano mo, quote ka ng quote ng Bible, meron ka pang Psalm 23, nasa likod mo, napaka-performative ng yung ng faith, no? Yung nakaluhod pa, nagpapapicture, nakapikit. Di ba? Tapos yung mga ganito kung sasabihin. It takes a different level of hypocrisy. Ibang napakataas na level ng hypocrisy at napakataas na level ng sacrilege. Pero hindi lang yun Medyo ibang level na to ng evil Kung titignan mo yung libo-libong pinatay extrajudicially, titignan mo yung mga pamilya nila na nagdurusa,
yung mga asawa, yung mga magulang, no? Yung mga anak, yung mga kapatid. Parang sobrang sama mo na. Sobrang sama mo na. Na hindi ka na dapat mahiya ka nang magkulong. Dapat kulong ka na lang sa kwarto mo. Lalo na, ang dami mo naman Pokemon sa kwarto mo. Ang dami mong koleksyon ng mga rubber shoes at kung ano-ano pa. Diba? Doon ka na lang. Dahil hindi ka makakatulong kahit saang komunidad na may mga mararangal at matitinong mga tao. Kaya, ibang level to ng evil Christian, if I may say so. Hindi naman tayo mga inosente, mabubuting tao, pero yung ganitong level, human rights, no? Ito ay ginagamit mo pa yung salita ng Diyos. Buti na lang 2 Sundays ago, ikinanto ka ng mga obispo. Kahit hindi ka Katoliko. Ikinanto ka at sinasabi, please lang, huwag ka namang mag-quote sa Biblia. No? Suklam na sila. Itong mga obispong ito. Tapos, just a few days back, sasabihin mo na ito ay napakabuti, ito ay pro-human rights, ito ay pro-life. Diba? Talagang ibang level na yan, Christian. Yeah, gusto ko rin sagutin na President Donald Trump, no? Itong Ronald Trump, baka sabihin niya Donald Trump. Ronald Trump. Kasi ito yung naratibo ng mga DDS tsaka ng mga taga-suporta niya. Talagang nire-revive nila, no? Sinasabi, paano yung karapatang pantao nitong mga pinagpapatay ng mga adik na ito? Okay. Itong mga ganito argumento na binabanggit na namin ni Sen Edu, this is not in any way justification or in defense of the evil deeds or the crime of those who were involved in illegal drugs. Lalo yung mga big-time drug traffickers, yung mga Chinese triad, no? Kasama na yung mga talaga nakakommit ng karimari-marim na krimen dahil na rin sa impluensya ng droga. Pero tingnan niyo naman yung approach nung dating pamahalaan. Unang-unang tanong, nasolve ba yung problema ng illegal drugs? Drastically nabawasan ba? O nagamit itong justification to basically commit a much bigger evil? Diba? Ang naging solusyon dito, pagpapatayin. Ang pinaka-pinagpapatay dito, mga mahihirap, mga walang kalaban-laban, walang access. Totoo yun. Yung iba dyan mga addict, iba dyan mga user. Pero tingnan niyo po yung yung figures. Kung ilang porsyento na mga gumagamit ng droga, yung talagang yung sobrang yung tawag doon, kulta na yung utak. Diba? Meron figures dyan yung mga otoridad Ang ginawa ni Duterte, pinalabas niya na basta gumamit ka, gagawa ka ng krimen. At hindi yung proper approach ng isang estado to be able to solve this problem. Diba? Problema na, budol tayo lahat dito Pero yung mga big-time drug traffickers, nasaan? Namili na mangilan-ngilan na papanagutin. Paano yung mga droga na kapuslit sa loob ng ating bansa? Yung mga Chinese drug traffickers na naugnay mismo rito kay Rodrigo Duterte. Umaga lahat, binulag yung mga taga-suporta niya into believing that this was the way forward. Pinagpapatay lang, pati mga bata. Diba? Tapos meron mga ganitong politiko hanggang ngayon dyan na justify. Yun ang hirap tanggapin. Sabi nga ng mga testigo sa ICC labang kay Digong na dating kasama sa mga Davao Death Squad. Hindi lang kasama. Head ng Davao Death Squad. Katulad nila Cañas. Sabi nila, kaya pinapatay sa amin yung mga drug lord para palitan ng sarili niyang drug lord. Kompetensya raw. Kompetensya. Tapos, itong pagpasok ng droga ay sinasabi nila ay involved mismo ang mga Duterte. Yan ang magiging resulta ng mga future cases. Itong mga ilang bilyon na worth ng shabu, early on, yung nagkaroon pa ng Senate hearing under Catrillanes. At itong mga nagbigay ng pera in their hundreds of millions sa bank account ni Sara at ng asawa niya na alleged drug lords katulad ni Michael Yang, Sammy Uy, etc. Pag naipon ito, talagang sobrang dami ng ebidensya. Hindi lamang sa usapin ng tokhang, kundi talaga sa isang sindikato. Tapos, nakikita mo ngayon, sinong kanilang mga kaalyado sa Senado?
mga kapwa nila kriminal, kapwa nila plunderers, kapwa nila criminals, mga mass murderers, etc. Tapos, ang lakas pa ng loob na banatan yung iba. No? Kaya, galit na galit yung ibang mga minority senators dito sa kanilang drama. Alam Dahil mo na, Sen, ano lang. overwhelming evidence laban sa kanila. Pero Sen, syempre, in fairness, dahil naniniwala rin tayo sa due process, wala pa naman convicted na mga plunderer dyan sa mga nasa Senado ngayon. Miski maraming convinced na involved sa corruption yung iba dyan, bigyan natin ng benefit of the doubt. Pero the point is, mayroong seryosong investigasyon na ginagawa sa kanila ngayon. Ay, ang ano nakita, ito yata, tiniyan, yung bagong composition ng Blue Ribbon Committee. Ilan ba rito may kaso? Or at least iniimbestigahan? At least sasangkot? Kalahati, no? Ang bagong head si Pia Cayetano. Yung lumipat from majority to minority. Lumipat. Majority to majority. Nalito ka na rin. Nalito na ako Alam niyo kasi sa Senado, yung majority ngayon, minority susunod dyan. So, yung term na gagamitin mo, parang nakakalito talaga. Si Jinggoy, nasangkot sa flood control. Dati nang napait ito. Si Marcoleta, inimbestiga ngayon sa plunder. Chis Escudero, nasasangkot sa flood control. Si Christopher Bongo, tsaka sa Comelec. Si Bongo, kinasuhan to ni Trillanes sa ombudsman. Si Amy Marcos, no comment. Robin Padilla, no comment. Si Camille Villar at Mark Villar, inimbestigahan yung pamilya nila. Diba? Tapos sila, Camille mismo. Si Camille. Camille and Mark. Tsaka market manipulation, I understand. Tapos ito yung bumubuo ng bagong Blue Ribbon Committee. No? Galing. Impressive. Galing, no? Wala akong masabi. Wala. Ano pa masasabi natin? Di wow.